ginawa ng Lord to, I will be grateful. Kasi parang nasa akin na lahat eh. I'm sweet and sour. Sweet ako pero sour din ako. Sabi nga ni Ate Minda, magmana ka sana sa kapatid mo ay anak ko, sweet. Not sweet and sour. Sabi ko mas madala pa siyang sweet and sour kaysa sweet and sweet. Meron ako sira sa ngipin, dalawa, before. At hindi ko alam pala na naging cause ng talagang yung gums ko nagkasakit. And minana ba sa ilalim na hindi ko alam. Umakit na sa ulo ko, namamaga lahat yan. I don't have money. Ang dentist sa America, very, very expensive. Meron ako insurance but it don't cover it. Siguro out of 1,000, they will just give you like 100. You have to pay for the rest. I tried several times na yung dalawa ayusin or something. I spent a lot of money out of my pocket, out of it. But I didn't know that I have something wrong. So, finally, I found somebody sa business board ko. I was involved in all kinds of stuff. Ito ang ginaganda ng life ko nung naranasan ko ng death. Ano ba yun? Death? Nasa death na ba? Nung naranasan ko, I challenge myself kung kaya kong dalhin ang sarili ko na naghihingalo sa hospital. Meaning, I'm ready for it. Mga kapatid, pag ang tao hindi takot mamatay, ibig sabihin ang tapang-tapang mo na. Sabi ko, hindi ako nagmamalaki pag sinabi ko, hindi ako mamatay. I'm not fair. Hindi ako takot mamatay. Kaya sabi nila, Priscilla, huwag ka magsalit ng ganyan. Man, it's true. Kasi pag nalampasan mo, mawala ang takot mo na mamatay, that's it. You're very brave person. Ito na nangyari. Hospital ng mga dentista. Nung nalaman ko na gums problem na pala, may pangalan, hindi ko lang nadala. Umakit na yung mga nanang ko sa utak, it will really cause problem in my brain. That it will be deadly. So, I was forced to, hinihingan ako na pwedeng gamutin without taking my teeth. And it will cost me $25,000. And they will not accept any installment kasi nasira ang credit ko. It's not me. So I said, I don't have any 25,000. Wala akong pera ganyan. Pero naman tutulong sa akin 10,000 lang. It won't help. So sabi ko, anong option? What is the next option? They said, take out the whole thing. 16 ang natira ko. Ay, 16 ba? I think 4 years and 6 months. Take out the whole teeth. And then we have to, gamutin yung mga gums mo. It will take a long time kasi nandun na talagang deeply. So I have no choice mga kapatid kundi gawin yun. I don't want to do it kasi hindi ako sanay na walang ipin. Anyway, nandun na ako mga kapatid. Ilagyan na ako anesthesia. 3. Yung ibang ngipin, hindi nilagyan. I have no idea, no? Hindi nakaranas dito na binunutan ng ngipin mo ng anesthesia. Habang binubunot yan, my teeth is gripo. I was moving, I cannot, nandun yung mga aparato sa hospital ng dentista to, malalaking, hindi ako makagalaw. Gumalaw ako, sabi ng dentista, don't move, masasaktan ka. My God, terrible. Sumipin ko na maganda, binunot. Isa-isa na walang anesthesia. It's so painful. It's just so painful. Sabi ko, look at it. I was tortured. So, I just go, sabi ko,
uncomfortable. My God, paglabas ko mga kapatid ay pamilya. Ay, matao. Sa puro blood, parang kumain ako ng carnival, parang kinain ko yung tao, just blood. Give me medicine para mag-ano yung blood. Basta. Paglabas ko sa pinto, ice cream! Sumigaw ka! Talagang sumigaw ka! Why? Umiyak ko. Why, babe? Pero wala ito. Mga kapatid, magulang, wala kang kasama na mag-aalala sa'yo. Ikaw lang, mag-inupisahan na operahan ka. You cannot say anything. What they're doing to you, just it. That's it. Paano ka makasalita? Nakabuka, malaki ang makina dyan. Gagalaw man ako din ang masasaktan. Anong gagawin ko? Titing ko talaga. Oh my God. Titing ko, great ko yan, no? After that, ako naman yun, sabi ko, yung parang kinaganda doon ay hindi kinaganda. Dahil, hindi ako sanay sa pustiso, teacher, no. Marami pa rin practice, tapos every 3 months, especially sa gums, every 3 months, talagang tinitingnan nila, how's your butt? My God, until now, may specialist ako sa may specialist ako sa paa, may specialist ako sa kahit saan, 4 ang specialist ako. Because I have too much going on. You see me healthy. Everybody see me very healthy. But I have 4 specialists. Pinag-pray ko yun. Tuwing papasok ko sa kanila, sasabihin ko, you have to take care of me. Because God gave you to me. Pinag-pray kita. Ganap ko ng specialista at ikaw ang binigay sa akin ng Lord. At alagaan mo ko kasi wala akong pamilya dito. At pero ako yung nalagamit ng anak. So sabi ko, kaya you take care of me. Kaya nakatawa sila sa akin kasi parang kapatid na lang nila ako. Mga kapatid, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Pag may Diyos ka, ginagabayan ka ng Lord sa mga taong tumutulong sa'yo. Sa Amerika, marami akong kaibigan, but in times of my need, all of them is not there. Pero ang Diyos, kahit na anong mangyari sa'yo, masama ka man, mabuti ka man, mahal ka pa rin ng Diyos. So itong tandaan natin, no matter what, the Lord is always there. Lagi ako, everyday, pumapasok sa closet ko. Uupo ako doon, di ako lumuluhod. Nag-meditate ako. Nag-pray ako sa Lord. Lahat ng nandito, iniiyak ko yan sa prayer room ko. Paglabas ko, nakangiti na ako. I will not let anyone see me crying inside. No. Lalo na sa trabaho ko. Kayo siguro iyak ako something. Trabaho ko after na sinabi ko dun sa kaibigan ko, next Monday, I will be a new person. Kasi sabi niya, iba yung mag-coffin here. Yung itsura mo, ilalagay na kita sa coffin. Sabi ko, nakakahiya pala yun. Parang kinahiya kong, Lord, I should be the temple of God. I should be an example. Naging, kinumukalansay na pala ako sa tingin nila. Ilalagay na lang ako sa coffin. No, I will not accept that. I am a child of God and I should be a light of the world. Kaya nung Monday na yun, I perform myself. I stand up as a child of God, no matter what. Kaya pag lumabas ako, handa na ako. Sinong masalubong ko, I always share God's goodness to me. Lahat ng testimony ko, mga kapatid, umiyak sila. Sabi nila, pag sila pa yan, wala na. Hindi na nila kaya. Kahit mag-asawa, hindi na nila kaya. Paano mo nangyari yan? No? Merong times na wala akong pera. I cannot help anybody. Just 1 cent. Mapagbigay ako marami nangihiram. 1 cent dito nakakatuwa. Talagang wala na. Talagang may
Mapapalayas na ako, apartment responsibility lang ko noon. Mapapalayas na ako pag hindi ko na bayad ang apartment. Ang pera ko lang $200. Apartment, $1,000. Next day na ang bayad. Alam nyo, mayroong court. Tingin na ako sa buwan. Sabi ko, ay mga stars. Sabi ko, Lord, kung babagsak lang yung mga stars, pera yan. Pero ako mababayad bukas. Alam nyo, may message ako sa chemical pala. 30. Kilala ko pa ba ako? Ako yung umiram long time ago sa'yo ng pera. $800. Pinahiram mo yan kasi mga anak ko, nakalimutan ko na nga eh. Ang mga anak niya, may mga walang mga school supplies. Pero binigay ko sa kanya cash, so walang evidence. Pero ito mga kapatid, tumawag na just like that. For 2 years na hindi ko na narinig. Biglang nawala kasi casual lang siya sa post office. $800. Saan pa na ba ngayon? Ito yung number ko, tawagan mo ko. Pwede kita i-meet bukas. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Every Christmas, nabibigay ako ng notes sa testimony. Ay, kakain na lang. Last na to, na-testify ko. Kasi marami talaga akong testimony, pero hindi ko kaya ibigay lahat. Pero lahat yung kabutihan ng Lord. Kina-challenge ko lang ang bawat isa sa atin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Matanda o mayaman, mahirap, huwag mawalan ng hope. Hope is just a distance. Money cannot buy memories ang aking favorite. Kaya kahit anong mangyari, gusto ko pag umuwi ako may memories. Kasi, katulad ng song, sabi ni Kuya. Kaya, talagang pinipilit ko siya, music. Mga kapatid, anytime pwede ako mamatay, anytime pwede mamatay si Kuya. But if the music will stay, lagi mong maririnig yung music na yun, mananatili yun sa ating life. Kaya nga, sabi ko kay Kuya, yung really sad, pag hindi tayo magkaroon ng music, kasi talagang yun ang goal ko na i-share din ang word ng Lord sa true music. Dahil maraming alam ng life ko, and then pag narinig nila yung mga music na kumpun si Kuya, kasi pala, nagsusulat mo si Kuya, ginagawa pa lang yung music. So, pag narinig nila yun na nag-bless sila, so they already told me, if you bring CD, we will give to this year. So, ang masasabi ko lang, huwag niyong walain ang memories na to. Wala akong, ang heart ko ay nasa Galgimes. Okay? Mahal ko kayong lahat. Wala akong natulong noon kasi talaga mamamatay na rin ako. I don't want to contact anybody. I don't want to be a burden. Kasi alam ko wala kayo may tulong dahil nandito kayo at nandun ako. Kaya tinita ko siya na pauwi eh. Kasi nga walang nag-aalaga ako sa akin doon. Pag hindi na ako makahinga, sabi na natin isa nasa na yan. Hindi ko maiwanan ng anak ko doon. It's just too small. Pero ang high school na sa Pilipinas, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, there is no place like home. No place like home. Ang burden ko may vision ako sa Pilipinas, I think in the Philippines. Magkaroon ng nursing home para sa matatanda. Kasi naalala ko si Papa. Mahirap ang matanda dahil minsan pag may pamilya ng mga anak, nakakalimutan na ang tatay o nanay. I have a burden for kids also, school for children. Ang dami ko nakikitang children na papabayaan. Pag Christians lahat, ang tuturo ng children will be a good example children. Supermarket, na nandun na rin ang bookstore. Nakita ko mismo, pumasok ako sa store, ang taas ay malaking store. May bookstore, may mga CD full composition ng Galgimes. Book ng Galgimes. Ayaw ko sino dito nang parang nagawa ng books, pero lahat by Galgimes. Sold by Galgimes, supermarket. Mag-vision ako family vacation place. Hindi ko na-vision masyado kano kalaki or something. But, lahat ito na-vision ko. Sabi ko, Lord, pag nasukat ko ba ito lahat, mamamatay na ako. Parang natupad ko na yung aming
aking obligation sa Galienes. Ewan ko, pero I have a big burden for Galienes. Hindi naman ako narinig or ano, but every time I hear something, umiiyak ako pag hindi ako nakakatulong. But my heart is with you all. At si Raquel lang sabi niya sa akin, Mommy, just say hello to everybody. So, yun na lang kasi nagugutom na talaga tayo, nagugutom at inaantok. Yung performance ngayong gabi is very, very good. Thank you so much. Habang kumakain siguro, ibibigay ko na rin yung may mga ibibigay pa ako dito. Continuation ng birthday ko, 50 birthday. Sabi ko, sa lahat, magbibigay ako ng $50. Sana nga. Next time. 50 pesos lang. Muna. And mayroon ako mga gifts sa mga kapatid. Habang kumakain tayo, mayroon ako mga giveaway pa rin. Tomorrow, ang pakiusap ko lang tomorrow. Si Sydney, pinilit ko lang niya na magpakasal sooner. Kaya talaga malaki ang gastos nila dahil talaga nilibre po tayo lahat ni Sydney sa pagkain. 350 per head. Alam ko walang siningil sila sa akin. Sydney just wants everybody, it's a new experience na lahat ng gagawin makatin. Ang kahilingan ko lang sa gagawin ay pag sumayaw si Sydney para naman bumalik, ang bonus nila, ang sweldo nila for 3 months, inipon nila para lang sa na to. Kasi pinili nila dahil nandito ako para makaabay ako. Hindi ninangako. So, alam ko si Junjun yata ang partner ko eh. Tatawanan na nila ako ngayon. Ito ba lang, ang liquid ko lang. Ano ba na nasabi ko na sa mga kapatid? Listen, kung pwede lang mga parents, bigyan nyo ng pera yung mga anak nyo na walang pera. Magsabit tayong lahat bilang support kay Sydney. Kahit magkano, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, sa maliit hanggang sa malaki. Pag nakita yan sa kamag-anak at maging asawa ni Sydney, we will have not only that we are organized family, we are oriented family, but we are also giving imperfect but wonderful family. Okay? So, kung maaari, mga parents, ianda nyo na yung mga pera para sa anak nyo bukas. Lahat tayo pupunta bilang suporta. Yun lang po ang sinasabi. And thank you so much. Tumatawa ako, umiyak ako. First time ko sinayaw yung mga kapatid. Si Jeffrey nung sinasayaw ko, parang si Papa. Si Papa, si Jeffrey pag nagsayaw. Pasensya na kayo at si Jeffrey nagmana si Papa. Pero napakaganda ng art ni Jeffrey. Narinig niyo? Pag ako ang binigyan ng provision ng Lord, itutuloy ko ang ginagawa ni Papa sa Galienes family. Walang palakpak doon. So, ibig sabihin, ipag-pray natin si Jeffrey. Lahat tayo. Okay? Naalala ko itang kwento. Si Jeffrey nung maliit yan. Ayaw ko naman si Jeffrey talaga eh. Sorry, Jeff. Pero mahal na kita ngayon. Kasi, nung naranasan ko na maghirap, naalala ko si Jeffrey kasi inapi talaga namin yan. Totoo lang, inapi namin. Lalo na ako. Ano naman, pinabantay ba naman sa akin, bata-bata ko eh. So, ang ginawa ko yung po yan, nainis ako ayaw magpulog eh. So, nilakasan ko para, binilisan ko para, yung kumot ba na duyan, hindi yung, basta nituyan dyan. Eh, sabi ko, ayaw matulog yan pa rin naniyak. Sabi ko, hindi naduyan na kita, ayaw ko matulog. Nilakasan ko, alam ko, paglakas na ng talento. Grabe!
tawa. Tawa ko siya. Para sa akin nakakatuwa. Ay, nagtae! Alam ang tungkol sa ganyan. May tita! Ay, tita! Parang sa Ay, ako kailan na pagbubungi niya, ha? Eh, ngayon na yan. But anyway, kasilip na ako sa kanya noon. Pero alam mo, nung naranasan ko yung hirap ng galimit, ang masasabi ko lang, pag mayroong aapi sa galimit, ikaw magtatanggol sa akin. Walang tatanggol. Pag mayroong dito nangangailangan, tawagin niyo lang si Jeffrey. Ay! Grabe yan! Lilipad yan! Talagang lilipad, nandiyan yan! Ano yan? Die hard ng gahimit yan! Yan ang die hard ng Alfonso! Kamusta ni Alfonso? Ha? Pasensya kayo! Ako ang maliit! Meaning, small but terrible! Huwag kayong magbiro! Dahil isang suntok lang ni Jeffrey, baka manakaw kayo. Okay, bukas wala na tayo masyadong panahon magsalita. Sabi ko na lumos-lumos ngayon. Mag-usap na kayo, paala kayo. Kaya, salamat sa lahat ng mga tumulong sa kusina. Kuya Badong, thank you so much. Nakatipid tayo na walang luto. At sino pa, Ate Nelly, yung si Shalom, naku, ang sarap pala magluto. Si Noel, si Jeffrey, sino pa nagawagan? Lahat kayo! Kasi tinutulungan niyong kumain. Sinubok yung pagkain. Ibig sabihin masarap. Salamat. Ang presensya niyo ang pinakamahalaga dito. I really appreciate na nandito kayong lahat, hindi niyo ako binigo. Seriously. Si Junjun ang palit na yan dapat, saka si Ani. Nagpasalamat ako nagpaiwan sila at si Junjun nandiyan sila natin keyboard. I really thankful na naging masaya ang aking dibo. Kahit na 50 years dibo. I never heard anybody of dibo in 50 years. So, unique talaga ako. Okay. Peace and power. So, patay na siguro tayo ngayon. higit sa lahat, ito pinaka-importante sa lahat. Lahat ng ginawa natin sa Ryan. Pero, we would like to bring all the glory to the Lord na pagpapasalamat natin sa iyo sa pamamagitan ng pagdarasal. Special prayer po mula sa panganay ninyong kapatid, ina-assist po lahat ng mga pastor, syempre mga kapatid nila. Pray ka po namin. Babauhin niyo po ito sa inyong kapatid. I always believe in prayer. Kahit walang sinasabi kayo, alam ko na nag-pray kayo every single minute para sa akin. Nadadama ko po yun, kaya hanggang ngayon hindi ko ako buhay pa at pinagpapala ng Lord. Siguro po, tatawagin niya na po namin lahat po ng kapatid. Lahat po ng kapatid. Ako, tayo na po tayo lahat. Amin tayo sa lahat ng for declaration natin. Lahat ng kapatid po dito, pangungunahan po ni Papa ang pagpapala namin. Lahat ng gusto, pwede lumabis ka to. Kasi tayong lahat, bata. O lahat ng mga bata, lapit na tayo dito. Sige na, lapit na tayo kasi kakain lang tayo pagkatapos nito. Pa, sige na po tayo. Oy, lapit na tayo dito. Lapit.
matupad ang panalangin mo. Ay ka sa buhay mo. Dito ang nanain ko. Ang langit ng aming puso. Maging tapat kang lalo at magtagumpayin mo. Matupad ang pangitain mo. Magtagumpay ka sa buhay mo. Ito ang nangyaring ko. Dakilang Panginoon, walang gagawa nito, Panginoon, kung wala ka. Kanino ba kami magpapasalamat, Panginoon, kung ngayon natuklasan namin, matagal na rin palang wala na kaming kapatid na Priscilla. Lord, dahil sa iyo, piniserva mo siya, Panginoon. Upang magkaroon kami ng mga patutuo. Ang kanyang patutuo ay aming patutuo. Ang aming mga anak ay titibay at lalakas. Nang dahil sa ginawa mo sa kanyang buhay, Panginoon, kanino ba kami lalapit upang magpasalamat? Kanino ka kami lalapit, O Diyos, sa panahon kagaya nito, Panginoon? Hallelujah, nais namin makita ng aming mga anak, ng aming mga apo, na merong Diyos na napakabuti sa lahat, O Lord God. Hallelujah, na kahit kami nag-iisa na lang sa buhay, nandun ka upang umagapay, nandun ka, Panginoon, upang umalalay, nandun ka upang magbigay buhay. Lord, salamat, Panginoon. At tingin namin sa aming kapatid, bagong buhay. Ang kanyang buhay, ang kanyang binubuhay, at ang kanyang darating na buhay ay bago, Panginoon. Salamat, binigyan mo pa kami, Panginoon, ng extension ng aming kapatid. Hallelujah. Salamat po, salamat po. At lalo namin siyang alalahanin sa mga panalangin nang dahil sa ginawa mo sa kanya. Oh Lord God, papatungan namin ng aming kamay, kaming mga kapatid na, oh Lord Jesus, masyala mahala, patariki, hola, shikiyana mahasaya. Oh God, oh God, oh God. Hallelujah! Hindi na kami kailangan maghula, hindi na kami kailangan magwika, sapagkat alam namin, Lord, na bago na itong lakad niya, bagong daan. Hallelujah! At hindi lang siya ang mag-enjoy, pati kami, Panginoon. Hallelujah! Lalakad kami ng matubig, lalakad kami ng banal, lalakad kami, Panginoon, ay Lord, mga katuruan, nang dahil sa, hallelujah, nagpatunay ka, Lord God, hallelujah, na mahal mo kami sa pamagitan ng pagbigay, pag-asa at buhay sa aming kapatid. Oh God, hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, ito po aming mga luha ng magpapasalamat sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, uwi siya, Panginoon. Pagkatapos ng paggaling niya dito, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, na yung kanyang saya ay dubli-dublihin mo, Panginoon. Lord, siya po ay babalik sa Amerika na isa ng evangelist, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. This is going back to America.
as a testimonial evangelist, Lord Jesus. Alam ko, Panginoon, marami pang kaluluwa at pamilya ang panliligtas. Lord, bagong America, wishes sa Mindanao, hallelujah, gamitin mo, Panginoon, itong kanyang pag-uwi na maging dakila ang galaw mo, Panginoon. Magbukas ka ng mga pintuan, O Lord God, para ang butuan namin, Lord Jesus. Doon po kami lumaki, doon po kami, Panginoon. Hallelujah, karamihan sa amin doon na pinanganak. Dalangin namin magkaroon ng revival ng butuan, O Lord God. Dalangin namin, Panginoon, kung saan kami sinilang, O Lord God. Kung saan kami lumaki, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon ng revival, Panginoon, sa Butuan City. Lord, dalangin namin. Hallelujah. Salamat, binigyan mo kami ng isang nanay, Panginoon, na siyang nagtyaga, nagpupumilit, Panginoon. Kaya kami naging mananampalataya. Salamat din sa aming Ama, Panginoon, na matagal na dapat din buhay at binuhay mo pa para din sa aming mga apo. Salamat ng marami ito. Saksi kami lahat dito. Ang nakikita namin, Panginoon, ay tunay na gawa ng banal at dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Lord, hallelujah. God, amen for the last time. Lord, lagi mo siyang puspusin ang Holy Spirit, O God. Manahan ka sa Kanya. Tuloy-tuloy na, Lord. Yes, O God. Oh Lord God, I give you praise. We dedicate health again. Hallelujah. Including health daughters, including health ministry, including health friends. Hallelujah. And immediate families. Salamat, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, pakluban mo siya, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong dugo na huhugas at magpapatuloy maghugas. Hallelujah. Sa kanyang katawang lupa. Muli ka, Ama. Muli ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Yesu Cristo. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise Hallelujah. Panginoon, salamat sa presence mo na aming pong nakapiling ngayong gabi sa lahat ng bagay na aming narinig, nasaksihan. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang nakita namin, Panginoon, na sentro sa aming buhay. Sa oras na ito, Lord, i-bless mo ang material food, Lord, aming tanggapin, mabigay ng sustansya, kalakasan, aming physical na katawan. Ano po ang gagawin mo pa, Panginoon, bago kami mga tulog, O Lord, ikaw po ang patuloy naming i-recognize, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin. We honor you, we bless you in Jesus' name. Amen. Habang kakain, magbibigay rin ako ng mga gifts na kasi para tuloy-tuloy na kasi hindi tayo pwedeng magpuyat dahil may malaki tayong gawain dito. Pwede na, okay.